Praise the Lord. Isang maganda, mapagpala at mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po bang ibinigay na sa atin ng Diyos yung sure way para matanggap po natin yung solusyon laban po sa mga tukso, problema at mga pagsubok sa buhay at mga challenges sa buhay? Ito po ang kanyang salita. Ang bawat kasagutan at solusyon na kailangan po natin sa buhay ay makikita po natin sa salita ng Diyos o Word of God. So, there is power in God's Word. Doon po sa aklat ng Proverbs chapter 4, verses 20 to 22, ito po ang nasusulat. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them, and health to one's whole body. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen. Alam niyo po ba yung malungkot na katotohanan? Marami pa rin po mga Kristiyano ngayon ang namumuhay na hindi po matagumpay. Namumuhay po silang talunan, miserable. Bakit? Ito ba ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak? Of course, hindi. Ano ang dahilan kung bakit ganito ang nagiging buhay ng mga anak ng Diyos? Well, ang isang reason po ay ito. Patuloy po silang nawawala sa focus dahil po sa mga distractions na ginagawa ng kaaway laban sa kanilang mga buhay. Kapatid, nagagawa ng dyablo na alisin yung pinakamahalagang bagay na magbibigay sana ng tiyak na tagumpay sa kanila. Ito po yung salita ng Diyos. Tandaan po natin itong mabuti. Gagawin po ni Satanas ang lahat ng kanyang magagawa within his powers para hadlangan ka na makapag-aral, makapagbasa, makapag-meditate ng salita ng Diyos. Ang tanong ngayon ay ito, bakit kailangan niyang gawin yon? Ang reason? Kasi alam ni Satanas na ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Remember do sa John chapter 8 verses 31 and 32? Kausap po ni Jesus yung kanya pong mga alagad na mga Hudyo at sinabi niya sa mga ito ang ganito, if you hold on to my teaching, then you really are my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Dito, ipinakikita sa atin ni Jesus yung kahalagahan ng salita ng Diyos. At kung pinanghahawakan natin ang kanyang salita, ang sabi niya, magiging tunay ko lamang kayong alagad kung panghahawakan nyo ang aking salita. If you hold on to my teaching. And then, ano ang magiging consequence nito? You will know the truth, and the truth will make you free, or will set you free. Ang ibig sabihin, pag pinanghahawakan natin ang salita ng ating Diyos, tayo po'y makakalaya, malalaman kasi natin ang katotohanan. So, ganun ka-powerful ang salita ng Lord. Now, sinabi rin po sa John chapter 5 verse 39, si Jesus din po nagsasalita, you study the scriptures diligently because you know that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Dito, pinakikita na naman ni Lord yung kahalagahan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito'y nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa totoo lang po, hindi basta-basta mapapansin yung mga ginagawa ni Satan para ma-distract po tayo sa pagbabasa ng Word of God. Very subtle way po yung mga ways niya, yung mga moves niya. Hindi mo talaga mahalata. To give you an example, ang feeling mo parang napakarami mong dapat gawin, napakarami mong dapat asikasuhin, napakarami mong dapat ayusin, napakarami mong dapat puntahan. So natapos na ang buong maghapon, pagdating ng gabi, pagod ka na, pagod na ang isip mo. So wala ka na ngayong time para magbasa ng Bible. Gusto mo matulog na lamang at magpahinga. You see how subtle Satan moves, di ba? So distracted ka na kagad. Another thing is this. Alam niya kung ano yung sinusubaybayan mo mga telenovela, teleserye, K-drama, Netflix movies. Alam niya yon. So, ino-overwhelm niya rin yung mind mo at ginagawa ka niyang excited sa mga susunod na episodes na papanoorin mo.
Hanggang sa nung nakapanood ka, sumama pa ang loob mo kasi hindi naging maganda yung episode nung araw na yon. Ano ngayon na nangyari? Wala ka na naman lakas para magbasa ng salita ng Diyos. Nadaya ka na naman ni Satanas. Na-distract ka na naman. Na-neglect mo na naman ang very word of God. Nakalungkot, ano? Pero nangyayari ba? Of course, nangyayari. Isa pa, alam din ni Satan kung ano yung favorite mo na online games. Kaya ang ginagawa niya, yan, ini-engross ka niya ngayon sa paglalaro. Inaaliw ka niya ngayon. Na-excite ka ngayon. Hanggang sa mamaya, napagod ka na rin. Napagod na ang isip mo. Tinatamad ka na magbasa ng Bible. Mas gusto mo matulog na lang. You see how subtle Satan is? Kung paano niya tayo dinadaya. Kung paano niya inaagaw yung panahon natin para sa Panginoon. At inilalaan natin sa mga bagay na hindi naman talaga makabuluhan. Ito pa ang isang way niya. Yung malaking problema na meron ka. Ang gusto niya ngayon, isipin mo na ilaan mo ang buong attention mo sa mga problema mo. Nawawalan ka na naman ngayon ng panahon para sa salita ng Panginoon. So, nangyayari, lalo kang lumulubog sa problema mo. Remember what the Bible says, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you, kapatid, kaibigan. Now, alam kasi ng kaaway na kung maaalis niya yung focus mo sa salita ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Yan ang main objective niya. Maging talunan ka. Mawalan ka ng panahon sa Diyos, sa Kanyang salita. So pag dumating yung mga trials, dumating yung mga problema, dumating yung mga tukso, tumba ka kagad. Kaya dapat talaga, we must continue to eat this food called the Word of God. Diba? Para nang sa ganun, manarish yung ating spirit at lumakas ang ating spirit para kung meron man dumating ng mga problema, kaya nating harapin at malakas ang ating loob sapagkat alam natin, well-equipped tayo. Kapatid, pag dumaraan ngayon, ang bawat isa sa atin sa matinding pagsubok, hindi sapat na alam lang natin actually yung kasagutan ng Diyos sa ating problema, na ang ating problema ay makikita lamang natin sa ilang porsyon ng salita ng Diyos. Kailangan talaga, kapatid, ganito. Hanapin nating mabuti sa tulong ng Banal na Espiritu yung specific verse o verses na makakatulong sa atin para malaman natin yung ipinangako ng Diyos para sa atin. Halimbawa po, may sakit ka, lumulubha ang sakit mo. So, saan ka pupunta? Saang verse sa Bible? Pupunta ka ngayon sa Exodus chapter 15, verse 26, kung saan nasusulat, I am the God who heals you. O kaya, pumunta ka dun sa Isaiah chapter 53, verse 5, kung saan naman nasusulat, by His wounds, we are healed. Kung halimbawa naman, nagkukulang ka na sa finances mo, dahil nga sa nararanasan nating pandemyang ito, saan ka ngayon pupunta na word ng Panginoon? Siyempre, bubulay-bulayin mo na, i-meditate mo ng mabuti yung Philippians chapter 4, verse 19. Kung saan nasusulat naman, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, yun ang bubulay-bulayin mo hanggang sa mag-manifest na sa'yo yung supply ng Panginoon. Isa pa, nalulungkot ka na dahil hindi ka makalabas. May problema ka pa. Hindi mo alam kung meron pang tutulong sa'yo. Mukhang iniwanan ka na ng mga kaibigan mo. Huwag mo kakalimutan yung sinabi ni Lord sa Hebrews chapter 13 verse 5. Kung saan sinabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. At syempre, yung sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 20, ang sinabi niya, I will be with you even unto the end of the age. Ang gagawin mo ngayon, bubulay-bulayin mo ang mga verses na ito hanggang sa yung katotohanan ng scriptures ay maihayag sa iyo at magamit mo. Hanggang sa ito'y talagang mag-manifest sa iyo at ma-experience mo na yung power ng word ng ating Panginoon. There is power in His word. Pag ginawa mo ito, walang demonyo, walang kampo ng kadiliman, maging si Satanas,
hindi ka nila kayang hadlangan para ikaw ay lumago at ikaw ay mamunga. Manatili ka lamang sa kanyang salita. Okay? Now, ang salita ng Diyos ang ginamit ni Jesus para talunin niya si Satan. Nung siya po ay tinempt ni Satan dun sa wilderness when he was actually fasting. Tama po ba? And then, after 40 days ng kanyang fasting, tinempt na po siya ni Satan. And 3 times, sinabi ni Jesus, sinagot ni Jesus si Satan sa kanyang mga temptations, it is written. So, ang isinasagot ni Jesus sa kanya, salita ng Diyos. For example, sinabi niya sa Matthew chapter 4, verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sa second temptation, ang sinagot ni Jesus kay Satan, it is written, do not put the Lord your God to the test. Sa pangatlong temptation, sa Matthew chapter 4, verse 10, sinagot ni Jesus sa Satan, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So dito makikita natin how powerful the word of the Lord is. It is very clear that the way to defeat the enemy is with, it is written. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito po'y buhay at ito po'y mabisa. Nasusulat sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ganon ka talas, ganon ka powerful, ganon ka active ang word of God. Kanya kapatid, walang sa-substitute sa word ng ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, magkakaroon ng mahabang buhay at malusog na katawan ang sinumang makikinig sa kanyang itinuturo at mag-iingat nito sa kanyang puso. So manatili tayo sa kanyang salita at hayaan po nating maging buhay na buhay sa atin ang kanyang mga pangako. Amen? Glory to God. So tayo pong lahat ay manalangin na. Father God, we thank you for your word namin pong pinag-sharean at pinagsalusaluhan. Maraming salamat po, Ama, sapagkat ito po ay nagpapalakas sa amin pong mga spirito at kaluluwa. Salamat sapagkat nagbibigay din po ito ng lakas ng loob para harapin po namin ang mga tukso, ang mga pagsubok, ang mga problema at kabigatan sa buhay. Salamat po sapagkat buhay ang iyong salita. Very active ang iyong salita. At mapanghahawakan namin ang iyong salita, ang iyong mga pangako. Sapagkat sinabi mo rin sa iyong salita, hindi babalik sa iyo ang iyong salita ng walang kabuluhan. Kaya Lord, we continue to bless your holy name. We thank you. Salamat sa pag-iingat mo po sa aming lahat during this time na kami po ay nasa gitna ng pandemya. Salamat po, Diyos, sapagkat wala isa man sa amin ang nahahawaan ng sakit na COVID-19 na ito. And although nag-mutate pa, Panginoon, ang COVID-19, just the same, we continue to depend upon your word. We depend upon the blood of Jesus na nagko-cover sa amin ngayon, sa bawat isa sa mga nakikinig. And we continue to declare na wala isa man sa amin, Panginoon, ang mahahawaan ng COVID-19 na ito. Again, we bless you, we glorify your holy name. Salamat po ng marami sa mga provisions mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa mga protection na pinagkakaloob mo po sa amin araw at gabi. Ikaw nga pong maluwalhati sa aming mga buhay. And blessed Holy Spirit, continue to teach us in the way we should go. Turuan mo po kami, Panginoon, na sumunod sa kalooban ng Diyos. Na pag-aralan po namin diligently ang iyong salita because in them we have eternal life. Lord, salamat po sapagkat ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng kalayaan laban sa anumang uri ng bisyo o mga tukso ng kaaway. Again, we bless you, we glorify your name, and in Jesus' name we pray. Amen, and amen, and amen. Kapatid kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapakinig ng mensahe ito, at ikaw ay hinihipo ng banal na spirito, at gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay nang maluwag sa iyong kalooban, isang bagay lamang ang pupwede kong maitulong sa iyo bilang under shepherd ng Panginoong Jesucristo, bilang kanyang tagapangaral, ay samahan ka at pangunahan ka sa isang maikling panalangin na susundan mo nang galing sa iyong puso. Nang sa ganon, ito ay mapagtibay at maging mabisa ito. Dahil kung hindi, wala rin kabuluhan. Kung nais mo siyang tanggapin,
pwede kang yumuko sa sandaling ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabihin mo ito, Panginoong Hesus, maraming salamat. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang aking Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon sa aking puso. Maghari ka at maging Diyos ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa karapatan tawaging anak ng Diyos. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan. Ako na lang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa tao o mga taong tumanggap po sa iyo ng totohanan, nang galing talaga sa kanilang puso. I know and I believe their names have been written in the book of life sa heaven. Napatawad na ang lahat ng kanilang mga kasalanan, past, present, and future. At Lord, salamat po sapagkat sila po'y bago mo nang nilalang. Ang prayer ko sa kanila, O Diyos, sila po'y patuloy na mauhaw at magutom sa iyong salita. You said in your word that blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Lord, puspusin mo po sila ng iyong presensya, ng anointing. Hayaan mo, Lord, na mauhaw sila sa iyong salita at sila po'y makipag-niig sa iyo sa pamamagitan po ng pananalangin. At Lord, dalangin ko rin po na sila po'y dalhin mo sa isang Bible-based church, full gospel church, Christ-centered church. Nang sa ganun lumago po sila at doon ay magamit mo po sila. Amen and amen and amen. At kapatid, kung wala ka pang dinadaluhan dito sa Batangas City, iniimbitahan kita, pag nagbukas na talaga ang atin pong mga churches, ang gawain po natin ay nagsisimula po ng alas 9 ng umaga sa Firm Worship Center, dito po sa Disilang, sa ilalim po ng Sinaida Bolodrome. At sa hapon, meron din po tayong gawain, alas 2 po ng hapon. Ikaw po ay wini-welcome namin doon. Tayo po ay sama-sama pong mag-aral at mag-meditate ng Word of God, and at the same time po magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. At sabay-sabay po tayong lumago sa ating pong pagkakakilala sa ating Panginoon at magpagamit na rin po tayo sa Kanya habang may panahon pa. At kung ikaw naman ay nasa Cavite, nasa General Trias, kung malapit ka sa Governor Hills Subdivision, hanapin mo yung Firm Worship Center at malugod ka rin nilang tatanggapin doon. Naghahanap din sila na makakatuwang sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Hallelujah and glory to God.